Ang reading mo, Aries. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan mo watching the channel. This is general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Five of Swords. I feel like yung energy mo, nasa-sense ko na may mga bagay ka dito na iniisip na baguhin, inaalam kung paano mo pa maiaalis yung sarili mo doon sa mga nangyari sa buhay mo na hindi mo nagustuhan. Ang mensahe ng card mo, you still standing kahit anong mangyari. Ipaglalaban mo yung para sa'yo. Gagawin mo yung lahat para makuha kung ano yung sa tingin mo nararapat dun sa sitwasyon na yon. May mga option, opportunity na binibigay sa'yo. Or some of you may darating na opportunity na talagang nakalaan para sa'yo. Some of you naman, merong darating na mensahe through text, chat, or email na very passionate. Andun yung pagsisinungaling. Some of you, you're trying to raise something here na kailangan dun sa sitwasyon. Meron kang hindi makalimutan dito na nangyari sa buhay mo or tao na malaking naging ambag nun sa emotional mo, sa nakaraan mo. Some of you want to secure your future. Andun yung passion. May mga tinitingnan ka dito na gusto mong gawin. Some of you, may tao na gustong ipakita yung kanyang nararamdaman or affection towards you. May darating na bago dito, wedding relationship, romance, or pagmamahal sa sarili na binibigay ng walang labis, walang kulang, pinupunuan, or ikaw yung nagbibigay nito sa mga mahal mo sa buhay. Lang talaga na pag-isipan bago ka magdesisyon para hindi ka magkamali. And kung naman yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo, nakalaan yun, hindi mo mababago yun unless itama mo. Kung may mga sitwasyon na hindi maganda na nangyari sa buhay mo, may mga lesson doon. May mga aral kang mapupulutan at ibinigay yun sa'yo dahil may rason. Kailangan mo lang turuan yung sarili mo na maging matapang, harapin yung mga pagsubok na dumarating, maging matatag, at kahit anong mangyari, magdasal palagi. May mga binabalik tanaw ka pa rin, naaalala mo pa rin, yung mga memories na masaya, at para sa'yo, mahalaga yun. Verify natin ang 7 of Wands, the Moon, and the Devil. At the back of your mind, may mga naaalala ka pa rin dito na nangyari na hindi mo makalimutan. As in, minsan gusto mo lang ialis sa isipan mo yun.
Kasi very emotional ka kapag naaalala mo yun eh. Some of you, nandun yung obsession and addiction into something na nagpapagulo sa isipan mo. Pero pinaglalabanan mo yun. Kinakaya mong ibahin or baguhin yung mga iniisip mo. Kasi alam mo na yun yung dapat gawin. Clarify natin ng Seven of Swords. King of Swords and Temperance. Ngayon, may mga inaalam ka dito na nangyari sa buhay mo. Pinag-aaralan mo at andun yung tinatry mo pa rin i-balance yung situation. Kasi alam mo na merong mali dun eh. May mali pero kailangan na pag-isipan yung mga desisyon. Clarify natin ang King of Wands. Four of Swords and Page of Cups. Andun yung may stress ka pero inisip mo kailangan din na ibigay din yung pagmamahal sa sarili dahil merong tao na nagpapahalaga sa'yo. Itong tao na to mas nakakabata sa'yo eh. Pinapakita yung pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi may bibigay ng iba. Either kapatid, pamilya, anak, someone na mas younger sa'yo. Andun yung pinagdarasal nito na mapabuti lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Kasi andun yung pagmamahal eh. Clarify natin Temperance. Some of you, may mga dreams ka dito na gusto mo pang matupad. Kaya palagi kang nagdadasal. At gusto mo lang mapag-isa muna. Queen of Cups and the World. Very emotional ka. Sensitive. At gusto mo ngayon na yung makita yung pagmamahal. Yung inaalagaan ka. And may mga gusto ka dito na mangyari sa buhay mo na minamanifest mo na mabago. Clarify natin ang Eight of Wands. Ten of Wands and Two of Pentacles. Naguguluhan ka pa kung ano yung uunahin mo, kung ano yung dapat na desisyon mo, kasi may mga dapat kang punuan. Marami kang na-overcome na problema, na pinagdaanan. And binabalanse mo lang yung mga dumarating ngayon sa buhay mo. Clarify natin ang Four of Pentacles. Seven of Wands and the Tower. Nagkaroon dun ng hindi maganda. Kasi andun yung pride eh. Pero alam sa sarili mo na kailangan eh. Kailangan na ipagtanggol yung sarili. Ayaw mong ialis sa sarili mo yun, na mawala yun. Kasi mahalaga sa'yo yun, ayaw mong tinatapakan ka. Ayaw mong minamaliit ka. Nasasaktan ka dun. Verify natin ang Ace of Cups. Knight of Swords and Ace of Swords.
May tao dito na gusto makipag-usap sa'yo. Some of you, pwedeng ikaw to, na may mga nagkakaroon na ng linaw, ng clarity, idea, nagkakaroon ka na ng mga idea na bago, plano sa isipan mo. Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa mga gusto mo. Ngayon mo nare-realize kung ano yung dapat na ibigay mo sa sarili mo na pagmamahal. Yung matanggap mo. Clarify natin ang The Hermit. Seven of Swords and Ace of Wands. Meron ditong darating na bagong opportunity pagdating sa relationship, sa career. Pero nakita mo na nangyari na eh. May mga memories na para sa'yo hindi maganda. Kasi andun yung iniisip mo na magre-risk pa ba uli ako? Or pwedeng you're trying to risk dahil nakita mo yung passion dun eh. Nakita mo na pwede. Why not? Kung itry ko muna, wala namang mawawala, di ba? Kasi may mga dapat ka rin na matutunan. Alamin natin kung ano may sign ng iyong gabay. Change in direction. The changes you are experiencing are divinely directed by your newborn willingness to open your heart to love and our guidance. You are protected now and in the future, so follow your path to the happy outcomes you desire. Ang mensahe ng iyong gabay na ikaw pa rin yung mamimili kung ano yung direction na gusto mo sa buhay mo. Palaging binibigyan tayo ng dalawang choices, pero ikaw pa rin yung magdidesisyon doon kung ano yung pipiliin mo. Kasi may mga consequences dyan na mangyayari kung ano yung pinili mo. Ikaw pa rin yung magre-receive ng mga outcome na yun. Kaya dapat na pagdesisyonan mo ng tama at pag-aralan mo bago ka pumasok sa isang sitwasyon. Basta magdasal ka lang palagi para magabayan ka ng tama sa mga gusto mo pang tahaking landas. At itong yung reading, Aries, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.